Maayong utos tanan. May hapon na dihay. So, ang gitahas nila sa ako, pag ulang man may kaabot, sila may una diri, gikan mismo sa amin. Ang gitahas, ang ordinary and extraordinary demonic attack. No? Kay diha sa Biblia, makadaghang higayon, gihatagan og dakong gibugaton ni Ginoong Kristo ang atong mga kaaway. Si Saint Paul VI, nag-ingon siya, nga hisgutan nato ang mga demonyo, dili tungod kay tamis sila nga hilisgutanan, kundi mas kikinahanglan sila para sa atong seguridad. Nga naman, whether we like it or not, whether we believe it or not, we are in the world of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Kung tanaw na to ang giingon sa San Mateo Kapitulo, mabasa na to, giingon 24. Kung sa may giingon sa itong Ginoo, pagtukaw o pag-ampo kamo, aron dili ka mo madaog sa inyong kaaway nga mumiyawat. Una, pagtukaw. Ikaduha, pag-ampo. Sa ato pa, kung nag-ampo ta, pero wa pud ta magtukaw, delikado. Ang una gyud gisgutan, pagtukaw kamo. Pagtukaw meaning vigilance. Vigilance meaning knowing your enemy well, ila ang imong kaaway, studying his tactics, and to become expert of resisting them. Unsa ang ilang taktika? Kay bisag dili ka mo too, dili ka exempted. Aning espirituhanong gubat. Lain-lain siya mga taktika. Kabantay ba mo sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15? Unsay giingon din na? Ibutang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa bitin o sa kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa babae magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin o ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Nakasunay ba mong pamutana? Kung anong sa Biblia, ang yawa gitawag magbitin. Nganong bitin man? O ngano man, nga kung mapaak siya, dili sa tikod, dili sa kumagko. Nganong bitin? Tungod kay ang bitin, hilom, pero makamatay. Musab ang atong kaaway. Ang iyang taktika, patuuhon ka nga wala siya. Kay ang sundalo nga dili mo tuo nga dunay kaaway, mo nay sundalo nga dali ng ambusan. Mo nga before ta magpadayon, prayer for protection muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. I-mention sa una ang mga membro sa pamilya. So una na. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses and hexes, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, balikan nato. Ngano nga ang atong kaaway gitawag siya og bitin tungod kay ang bitin hilom pero makapatay. Ngano man gali nga ang bitin mupaak diha sa tikod. Ngano di mas sumangko? Tungod kay naanda na niyang taktika,
nga kung ang atong kaaway mo atake nato, mulipot. Patago siyang mag-atake. Nga nang patago man siyang mag-atake, aron kung di ka makadiskubre nga ang gidangatan sa imong kinabuhi o sa imong pamilya, atake sa atong kaaway, ang Diyos imong basulon. Ginoo, nga nung ingon ani man kunin mo. Ingon ana ka maro siya. No? Ingon ana ka ang atong kaaway. Kadungog naman siguro man itong istorya nga padaghanay ang yawa o Ginoo o mga sakop. Kadungog naman to. Kita ba ang Ginoo o ang yawa? Nya, garbo kayong yawa. Jesus, padaghanay ng sakop. Kuyog na ko. Adto ta dito sa Bulangan. Daghang kay tao sa Bulangan. Grabe ka garbuso ang yawa. Tanawa. Jesus, pagkadaghan kay namulang, naba kay imo anak. Wa ka tingog na itong Ginoo. Siya, kuyog ka na ko, Jesus, adto ta sa diskuhan. Idala niya sa diskuhan. Dagang kay ng disko gyapon. Garbo kay yawa, na ba kay imo ana? Wala mo tingog nga itong Ginoo. Ingon na itong Ginoo. Ako na po yung udala nimo. Asa man, adto ta sa libungan. Kaya na ay seminar karon. As Father Darwin. So, dinay sila. Tindog-tindog. Grabe, pasi garbo sa Ginoo, tanawang mga parokyano sa lain-laing parokya. Mga lagyo, paniniang uban. Pero nanganahig yun din biyaan ang ilang trabaho, aron lang papaminaw sa katisismo o pag-apil santos kamisa, ingon ang atong Ginoo, naa kay imo ana. Wa katingog ang yawa. Pero kabalo man ang yawa, maro man kay siya. Tanaw-tanaw niya na may gaduka. Nangmata ba yung uban, oh? Nangmata ba ya? Ingong yawa, Jesus, nakita ba nimo ang akong nakita? Na ay nagduka o natulog, imuha ba na? So, careful yun mo, ha? Kay, nagbantay lang na ang kinsay nagduka-duka. Pero, karong oras sa ating katulog man yun. No? Mao nga, kung bation mo katulog, katulog lang mo. No? Pero, usala po na mong hangyo, nga kung matulog mo, ay lang maghagok, kay makadisturbo mo sapat nga natulog pod. So, ang atong kaaway, labi ng tigduol o albularyo, na, pakatunggon yun mo karon. Atong doon ay mga habak-habak. Ay dagang mga Katoliko, bisang minister o katekista, doon ay kwintas nga cross, doon ang puy habak. Dagana, nga naman, kay kung di mo ipikto ang cross, at least na i-back up. So doon ay mga Katolikong dual sin. Mga ipansurrender ninyo ng naan. Ipansurrender ninyo ng mga habak-habak ninyo. Kung naaman o galing na, that's occultism. Now, balikan na to. Ibutan ko ang panag-away, Genesis 3:15, taliwala sa bitin o taliwala sa babae. Kanang babayhana, dili lang si Eva, kay si Eva napuka naman sa sala. Kanang babayhana, walay lain. Ang Eva sa Old Testament, nahimong sa Latin, Ave. Ave, o gunay gilitok sa anghel, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. So ang Eva nahimong Ave. Muna na ang si Santa Maria ang mudugmok sa ulo ni among bitin, ni mong demonyo. Mga duha lang kahigayon sa Biblia, si Santa Maria gitawag og babaye ni Ginoong Hesus. Una, sa kasal sa Kana. Diba? Hurot na ang bino. Pero kinsa man ang nakabantay sa panginahanglan. Si Santa Maria giimbitar lang. Pero siya may unang nakabalo sa panginahanglan o kinimo ang panginahanglan, iyang gihatod ngadto sa iyang anak. Wala na siya Ginoo. Unsa ingon ni Ginoong Hesus, babaye, wala pa moabot ang akong panahon. Pero, mingon ang atong mahal na Birhen Maria,
buhatan ninyo ang bisan unsay iyang isugo ninyo. Og dayon, ingon ang atong Ginoo, pun-a ninyo ang tadyaw og tubig, og ang tadyaw gipunog tubig, og ang tubig nahimong bino. Unang milagro ni Ginoong Hesus sa kasal sa Kana, ang tubig nahimong bino. Mura po punay pangatarungan sa mga palahubog ng minister. Ha? Nanawa atong Ginoo, ang tubig himong bino, busa sa mga palahubog, ang bino tinubigon po. Careful na, no? So, ikaduha, nagtawag siya babae dito sa tiilan sa cross. Sa dihang niingon siya ni San Juan, anak, ania ang imong inahan, babae, ania ang imong anak. Kana po inungdan nga nga ang mga laing relihiyon nga against sa simbahang Katoliko, against sa Mahal na Birhen Maria, dili tahuron ang Mahal na Birhen Maria. Nga naman, kay gitawag lang kuno ni Ginoong Hesus og babae. Ingon ana ang ilang letra por letrang nabot. Tungod kay gitawag og babae, therefore dili angay og dili takos nga tahuron. Na may pamiingon tutuwa si Ginoong Hesus, babae ania imong anak, anak niya imong babae. O kangilad ana naa, nga babae na imong anak, anak niya imong babae. Di man. Babae ania imong anak niya ang imong inahan. Duha lang kahigayon ni tawag og babae. Sa kasal sa Kana, sa tiilan sa cross, babae ania imong anak niya ang imong inahan. Nganong gitawag man siya babae? Tungod kay ang babae, titulo ni Santa Maria, katumanan sa Henesis 3:15. Butang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa babae o sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa babae, magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin o ang kaliwat sa bitin, magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Si Santa Maria, ang babae nga modugmok sa ulo sa bitin. Muna na ang mga kaigsunan sa paglibot-libot na mo naman ni Father Darwin sa lain-lain ng mga dioceses, makasurprise sa kaayo. Nga naman, example, magkuhan ta diri, evaluate ta diri. Pila man ninyo dinhi nga nanambong, nga nagrosaryo kada gabi, kauban na pamilya. Very good, very good. Sige. At least daghan. Pila man kaninyo nga naa dinhi naghatag og katisismo sa inyong mga anak. Very good. Pero makita nato nga bisag naay ni isa daghan pagyapon ang wala. Ayaw mo kalimot sa deklarasyon sa Simbahang Katoliko, Lumen Gentium number 11, the family is the domestic church. Ang pamilya lawas mistiko. Ang pamilya, domestiko nga simbahan. Ang pag-ampo o katisismo magsugod sulod sa pamilya. Kaya ang pagkatag karon sa lain-laing relihiyon, part ni sa espirituhanong gubat. Ang taktika sa atong kaaway, divide and then attack. Kung ikaw Katoliko, unya wa ka magtuon sa doktrina pagtulon ang simbahang Katoliko, na kanunay tang giatake sa laing relihiyon. Bisan pag kada adlaw maka magsimba, unya wa kay kalibutan sa atong mga pagtulunan. Pangutan-on kas laing relihiyon, ngano man mo mga Katoliko, naaman mo'y senior Santo Niño, nganong gitawag man ninyo ng senior nga bata man na, dapat junior unta na. Naglibog na, tuod no? Unya, pangutan-on tas Katoliko, ngano man nga ang mga Katoliko, manguros man, dunay dinagko o dunay ginagmay. Simple lang kayo, pero dagamang Katoliko, naglisod pagpasabot anak. Ang uban mo, palusot na lang. Manguros may ginagko o ginagmay, kay kung masipyat sa ginagmay, sigurados, dinagko. Wa man kasabot. No? Pero ang paglutaw sa laing relihiyon, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Taktika na sa kaaway.
Nga ang lain-laing mga relihiyon, parihara, dili na tinuod. 2 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 12, 14, pagbantay ka mo, kaya inyong kaaway nga mong yawa ng pagka-apostolis, nag-ingon nga nagbuhat sila sa mong gibuhat, apan dili, kini katingadaan, kay bisan pa si Satanas, magpaka-anghel man sa kahayag, busa dili katingadaan, nga ang iyang mga sulugon, magpaka-apostolis. O, tanawa, adto sa Dinagat Island, doon ay Diyos Espiritu Santo dito. Kaysa man, si Cleo. Oh. Adto dito sa Misamis Oriental, saan? Doon ay Diyos Amahan dito. Tomas Eugenio. Anita dire sa kinini Davao na po Diyos Anak. Oh. Si Buloy. Ay, imagine, ang Trinidad, taga-Pilipinas na. Piki lang. Ha? Pero daghan ang nadala. Bisang mga bawat at daghan, bisang mga profesional. Daghan ang nadala. Dili kini ikabaliwala. Once mabalhin ka sa laing relihiyon, wala kanay Eucharistia. Once mabalhin ka sa laing relihiyon, wala na kay Mahal na Birhen Maria. Wala na kay mga santos. Muundang na kag sa ulong ng pista. Pero ang uban, di pa muunong pagpamista. So, ingon ana ang taktika sa atong kaaway. Mao mga kaigsuonan nga ang katisismo dapat magsugod yun sunod sa atong panimalay. Kagahapon, Happy Father's Day. Belated Happy Father's Day. Di ba? Happy Father's Day kagahapon. Nagpahinumdum kini sa mga amahan. Nagpahinumdum kini nga ang inyong pagkaamahan, ang atong pagkaamahan, gikuha kini sa unang persona sa Santissima Trinidad, God the Father. Ug mao na ang istruktura sa atong panimalay. Ang amahan, leader sa pamilya. Sa diha na namiligro ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang langit nagpadala og anghel. Asa? Dili kay Santa Maria na haray na sa tibuok kalibutan, kundili ni San Jose, ang amahan ni Ginoong Hesus. Nga naman, kay ang amahan, protector, tigdepensa sa iyang pamilya. O kabalo, ang demonyo niya na. Mao nga ang mga amahan, iyang gitarget. Tanawa na God, di ba? Mas daghan pang mga babae dili itandos mga laki, di ba? Tanawa. Imposible man po og dili sa libungan ingon ani kadaghan ang balo. Ha? Imposible. So, amahan ang iyang target. Mao nga, amahan, magpakaamahan gayon sa pamilya, dapat naagay Santos ka Rosario sa inyong mga bulsa o gamiton ninyo na naa. Kaya we are in the field of spiritual war. Now, ang atong kaaway, lain-lain ang iyang taktika. Lain-lain ang iyang taktika. Ang iyang dunay ordinary and extraordinary demonic attack. Ang demonyo, mura ning irong buang nga gihitdan. Dili basta-basta makapaa. Pero pwede kang mapaakan kung ikaw mo'y muduol sa hiligtan nga wa ka kabalo. Unsa man pagduol sa hiligtan nga wala ka kabalo? Kanang gitawag stop. Unsa man ang stop? Sin. Sala. Mao nga mas may nungdanon jud kayo nga ang sala gikan pa sa bata, huna-huna gyud niyo unsa ng mga salaan nga wala makampisan o wala mahinulsoli. Mo na ang gingon ni Bradoli kay ganiha ilista na. No? Isulti gyud na, ikumpisan na. Kay way expiration sa sala. O usa sa mga common nga sala nga bisan pa mga lumilihok sa simbahan. Maulaw mangumpisan, unsa man ang sala sa pagtan-aw sa pornography. Nga matod pa sa statistics, hangtod sa 80 anyos magtan-aw pa sa pornography. Naghatag og renewal bitaw sa minister sa usa ka katedral, ingon tong tigulang na nga minister. Ingon siya, Brad, sala din ang masturbation, Brad.
Abi man ako nagdili sala. Okay, nagsakit magod ang akong misis. Natural ko sige nga sa itong Ginoo sa Mateo Kapitulo 5:28, si bisan kinsa nga mutan-aw sa usa ka babaye, uban ang laway nga huna-huna nakapanapaw na sa iyang kasing-kasing. At isa man kunay nagbaster ba nga iyang gihuna-huna, mga langgam nga nanlupad, mga bulak sa kaumahan, ha? O niya, kabalo ba mo? Dili lang lagi ang naghimo niini. Bisan mga babae, ingon ana ang yawa, ang atong kaaway, mutargit na to. So, sala. Unsay gingon, duha lang kamatang ang tao sa kalibutan. Unang Juan 3:8, ang nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, ana sa yawa. O Juan Kapitulo 1, versikulo 12, si bisan kinsa nga motuo sa anak sa Dios, gihatagan og kay gayunan nga tawgon nga anak sa Dios. So diri sa kalibutan, duha lang ka klase. Anak sa Dios, anak sa yawa. Una-unaan ninyo asa na mga anak. No? Anak sa Dios o anak sa yawa. So muna na nga kumpisal yun. Pero matingala mo, ikumpisan ninyo ang inyong sala. Nga nung gibalik-balik po manini ang buhat kadaghanan. Nga naman, kay ang pagpakasala, dili lang na yasupak sa kabubuton sa Diyos. Ang pagpakasala, pag-abli sa o pagbuhat sa atong armadura, pag-welcome sa atong kaaway, you are welcome to enter into my body. O sa diyang gipasaylo na sa pare ang mga sala, gipapa sa pare ang silot sa imperno, apan ang yawa nga nisulod sa lawas tungod sa sala, nga nakapaabli o nakapabungkag sa espirituhanong armor, wala pa mo bahawa. Mo nang kinahanglan ang mortification ng self-discipline. Sala. O usa sa mga common nga sala, sin of lust is very sticky sin. Sala sa kaulang. Common kayo niya. Bisan pa sa mga nakasal sa pare, magtiayon, pero nagamit ang mga contraceptives. Dagana o niya kanunay nanimba. Muna nga kung naamang ganit din nagamit o contraceptives, ayaw sa mong magpangalawa, pangumpisal sa mo. Pwede man kabalo na sa Father Darwin o niya, o si Father Juan nga, kinsa ninyo din niya, o niya nagditay-ditay pang ayudi. Ha? O niya, ngayon siguro mo, o sa di, padaghanon na lang nato ang atong mga anak na dili ta makabuhi. Ang simbahan, dunay ditudlo nga artificial method of family planning. Unsa nang artificial method? Calendar method. Unsa nang calendar method? Dili nang kalendaryo mo himuon yung banig. Ha? Di na mao. So calendar method, common lang kay na. Unsa na na? Basta basa, bata. Di ba? So, buong pasabot, kung dili pa kamong gustong masundan, gumikan din dili pa andam, naa ang pagsabot-sabot, naa ang pagpugang, dili lurbuhan sa ang kaulag, pinaagi sa paggamit o contraceptives. Sala, sin, stop, T, o sa manang T, traumatic experience. Kanang mga giayon yung balikas ang inyong mga anak, giayon yung kasaba ang inyong anak, daghan na po siya sa mga gibunog ninyong mga anak, traumatic experience. Then, occultism. O saan ang occultism? Kulto nga practice. Mga superstitious beliefs. Ang problema na itong mga Katoliko na atay argumento, wala may mawala ani kumutuo ta. Muna'y common kayo nga argumento. Mangros, mugawa sa balay, pero pag abot na sa mga kakawayan, tabi apo, perya buyan. Ha? Daga mga Katoliko ana. Tabi apo, perya buyan. Unya, wa may mawala ani kumutuo ta.
Ang aktong tuo-tuo nga mga Katoliko, kabalo mo, gikan sa tiyan, padulong na sulubnganan. Muna ang tuo-tuo na to, gikan sa tiyan, padulong sulubnganan. Kung makabantay mo ang mga sakramento sa simbahang Katoliko, dunay mga kaakibat ng mga superstitious beliefs. Nga naman doon na may superstitious beliefs. Tungod kay active ang yawa, dili siya gusto nga may experience nato ang grasya sa Dios, iyang puston ang grasya sa mga tuo-tuo. Aron mura bag hingkaon kag kindi, hingkaon kag dulce, pero hingkaon mo lakip ang putos. Usa ang paglamian na naa. Tangtana usa na. Muna tanawa gani bisag bunyag. Nagatuo mo na yung mga pagtuo-tuo sa bunyag na kung dili mo iyak ang bata, inigbubo sa pare, mubo ng kinabuhi, mo sikreto og kusik sa mama, aron mo hilang. Naabay mga anak. Unya, humagbunyag, magkaratil og dagan na lumba dito sa gawas, kay kinsa tong unang makagawas, mo ang kuno na bright. Oh. Diha magyud sa tiyan sa mama, diha pas tiyan sa mama, ang uban magbutang na og tunok-tunok dina sa kininiang kuan kay mahadlok kuno ang wakwak ana na ang mga tunok-tunok diha sa ilang balay sa atok nila. Kay mahadlok. O say pagtuon niyo sa wakwak, balon, mahadlok og tunok? Ha? Oh, so daghang tuo-tuo. No, daghang tuo-tuo. Dayon ang uban gusto ka o kinini ang anak nga balhibuon inigawas mukaong kag balot. Daghang tuo-tuo. Labi na og kinini ang kasal na tadtad sa tuo-tuo. Di ka magpakasal kundi lingin ang bulan. Nay mga tuo-tuo na. Di ka magpakasal kundi lingin ang bulan. Karon kadaghanan, di ka magpakasal kundi lingin ang tiyan. Daghang mga tuo-tuo. Inig kasal na sa pari, naisikreto na himuon sa uban. Amot gihimo ba na naan ninyo? Nga inig kasal, ang babae mo sikretong tunog sa lalaki. Kay kung tumban ko na naa, under ko niya ang laki. Oh, ay tuo-tuo. Oh. Dayon inig-uli nagikan sa kasal. Tana, inig-uli. Kadaghanan, kasagaran. Dunay mo tagbo nga tiguang magdalag baso, magdala og sunod o sudlay. Ikutaw na ang sulod diha sa kinaniang kuan, isudlay na naa siya sa babae. Oh, diha, isudlay sa babae, nipilit na ang kaspa dito. Dayon, ikutaw na po na naa siya diha sa kininiang tubig, isudlay na naa sa lalaki, laing kaspa ang himpilit dito. Pagkahuman, ipainom nila ang kaspa. Mga tawa-tawa pero tinuod ba yan ha? Tinuod na. Unyo mingon, wa may mawala ani niya pumutuotan. No! Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Bibihan na ta sa pagsimba sa tinuod nga Diyos. Oh, labi na og sa lubnganan. Gikan sa tiyang padulong sa lubnganan. Kung dunay mamatay, di ka maligo kay naay namatay. Ha? Kumuna to. Ito lang kay bilang, di maayo maligo. Pero nahimo na ang tuo, di ka maligo kung dunay patay. Ang resulta, mas baho pa ang buhi kaysa patay. Atay tuo. Oh. O niya, ang uban inigawas na sa lungon, musuong diya sa lungon. Suong sa lungon, sige suong mo sa mga apo, mga anak, mga paryente, ayaw mo lingi kay mawili ang patay. Suong, linya dito suong. Dili mo lingi kay mawili ang patay. Madahan, kung utangan ka, wang kabalya, di ba na mawili ni mo? Pag-abot sa minteryo, ang uban magputol og rosaryuhan, ayaw niya nagmuan. Ayaw nang himuan. Ang uban, pag kininiang dunay sobrang pagkaon sa minteryo, ibilin na. Ayaw na dalas balay. Kay dili maayo, nga gikas minteryo, dalon pas balay. Ayaw na lang mong uli. Nagikan na mo sa minteryo. Ha? So, dalang kay tag-tuto. Nga kanan na ang tuo na to, dili na atong pagtuon. Sa di atong pagtuo.
Credo, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. Muna ang atong pagtuo. Ayaw sa guli o tuo-tuo. So, occultism. Oh, occultism. Then, stop. Preternatural offering. O, kanana ang paghalaghala ng pagkaon, kana sa mga kalag. Di na kinahanglan pagkaon ang mga kalag. Ha? Tao na niyo, minteryo, inikalag-kalag. Doon na ipambili nito nga mga sigarilyo, na uban dito mga kulapo. Ano, ang kaidataan nila ilang tatay namatay. Nga o ka na ang sigarilyo. Di ka sila batos tatay, gumagakag sigarilyo, manini ang binlan dinatong sigarilyo lugnanan. No? So daghan kayo ng mga totoo, mga kaigsuunan. O ka na, mauna na asyay, nakababag sa grasya sa Diyos. Tanawa na, bisan sa New Year, daghang kayo tagtuo-tuo. Doon ay protas nga tinagura. O, nga gibutang sa kan. Daghang kita, mga pampaswerte, ang resulta gipang dimanas. O ba mo kabantay, ana? Nga sa ginugayon na ninyong himong pampaswerte, puros gipandimanas. Ano man, kay dunay babag sa grasya, ang atong pagtuo, gisagula nato og tuo-tuo. So, muna na, ordinary, o sana, ordinary lang. Temptation. Kana, ordinary lang, temptation. Katong na larga mi ako padulong sa kinini ang Diocese Cotabato, ang akong kauban si Bradtata padulong sa Davao, sakay siya o kininingan bus. Unya pagtapad ni Bradtata sa usa ka dalaga nga maestra dinha sa kininingan bus, ingon ang dalaga, mura lagi kag nawong sa akong ex. Ingon si Bradtata na, minyo ko na ako'y duha ka mga anak. Pakita siya sa ID. Okay, mag-ila. Pakita sa ID. Ingon niya ang maestra. No? Ingon siya, pwede bang dalhon ka na ako? Sa Turel, dito sa Tasya. Dito sa Mumbalay, pag-ila-ila ka na ako na akong kuyaw. Sa dili pwede, kinami, seminar dito sa Juan. So, mo pa ilang pagkaila. So, temptation. No? Temptation. Dili ibaliwala na na. Kung alang-alang lang ang tuntuan nga Katoliko, nga taparan kag ingon adto nga chicks nga guwapa kaayo, na moingon siguro kas pag-ampo, matuman ang imong pagbuot din siyuta ningon langit. May lang og maot ang mutintal. Kay pwede na tang mag-ampo, Ginoo ipalayo kus panulay. So, real, ordinary lang na, temptation, pero daghan na napukan, bisan sila si Adan o si Eva. Daghan napukan. Ordinary lang na. Then, extraordinary demonic attack. Unsa man ang extraordinary demonic attack? Kung wa ka kabantay nga doon na naabli sa imong kinabuhi, labi na sa sigin yung duol-duol sa mga albularyo, sa inyong mga habak-habak, mga ninono, mga anting-anting. So, doon ay extraordinary demonic attack. So, ano na? Una, demonic obsession. O saan ang demonic obsession? Huna-huna o pagbati ang iyang igon. Muna nga, ang mga Katoliko, labi na magmagdos na ang mga babae, dapat ikonsagrar nila ang ilang mga anak sulod mismo sa tiyan. Nga naman, pwedeng iguna sa atong kaaway. Kung lalaki siya, igon ang una-unang pagbati, di ka laki, bayi ka. Kung babae siya, di ka bayi, laki ka. Igon ana, ang mga pangitabo, obsession, una-una o pagbati, mo'y igon. Then, oppression. O saan ang oppression? Ang oppression, ang imong panginabuhi giatake, ang imong panglawas giatake, ang imong panalapit giatake, ang imong relasyon giatake, ang imong pamilya giatake, demonic oppression. Obsession, huna-huna o pagbati, oppression, ang imong panalapit, ang imong relasyon, ang imong panginabuhi mo giatake. Infestation. Unsa nang infestation? Naa siya
sa bisan asa nga dapit. Mao ko na ang ingon ni Ginoong Hesus naa siya sa kakahuyan. O sige ingon ni San Pedro, unang Pedro 5:8, pagbantay ka mo kay ang inyong kaaway nga mong yawa, nagsunod-sunod kaninyo, sama sa liyon, nangita sa iyang tukbunon. Tanaway niyang tapat. Oh. Naapo na sila yawa, nagasunod-sunod. Oh. Matag usa nato, dunay yawa kasunod-sunod. Kung dunay guardian angel, may yawa kasunod-sunod nato. Pasundan lang na. Ayaw lang pasudla. Kinini ang yawa nga gasunod-sunod nato, ang gitawag ananaa sa spiritual warfare, familiar spirit. Usa nang familiar spirit? Nagtanaw siya, unsay imong gisuo, unsay imong istorya, unsay imong tingog. Kung ikaw mamatay, siya mo ay magpakita. Nakita na ko ang iyang kalag. Familiar spirit. Pero doon na yung familiar spirit na dili siya makapaabot na patay ka. Magpakita siya samtang buhi pa. Mo nang gitawag doppelganger. Wala, nakita na ko siya dito. Naalala lagi siya niya. So, real. Ang espirituhanong gubat na to. Real. Ang espirituhanong gubat. Mutuo man ta o dili. So, infestation. Infestation, kabantay mo itong KMGS, katong na-interview ko sa KMGS, di man ko magpa-interview tanto. Kasi, Father Darwin, kapila naman nagibalik-balik ang tawag. Ipugos kong Father Darwin nga mag-interview kay aron makatikais ko no. Katong punuan sa nangka na dito magpakita ang kapre nga among deliverance. Kung mag-deliverance, nalaya, namatay. No? Nga naman, kay ang fallen angels, mubalos ng naa siya. Bisan sa iyang gipuyan. So, real na no na nga, kanang inyong mga tanong nga prutas diya sa inyong mga balay, butanginan ninyo, exercise medal, nga blessed na. Aron di na pampuy ag yawa. No? Dayon kanang mga gamit niyong sacramentals unya nga blessingan ni Father, inyo na ang ibutang yun sa inyong balay, four corners, ang exercise hall, uban ang formula, in the name of Jesus, I seal this house with the precious blood of our Lord Jesus. Nga naman, kay real ang yawa. Aron kung sulod siya sa inyong balay, na ay sacramentals, dili na siya madayon, masunog siya. So dili na siya madayon siyang balay. Mubalihin na lang siya sa inyong silingan. So tiin po ninyong silingan. Aron dili, mabalingan. So, dayon gamitan ninyo ang kinini ang holy water. Kada gabi yun. Iblis na sa balay. Iblis sa balay. Sa inyo. Kada gabi, in the name of Jesus of Nazareth, praise the tremendous power of God and Christmas power from salvific name. I rebuke refugee mine ang kasal. Nindot kayo ang dagan sa pamilya kung inyo naghimuhon. Humag-rosaryo. Humag-rosaryo. Himuan ninyo na naa. Nindot kayo ang dagan sa pamilya. So, real, infestation. Then, possession. Kana mo ay bugat na kayo. Demonic possession. Ang demonic possession, doon ay lain nga kategorya. Doon ay gitawag o occasional type of demonic possession. Kasi occasional type, nasudlan siya, pagdala sa minister, may hawa, wala na mabalik. O na gitawag occasional type of demonic possession. Pero doon ay gitawag indwelling type of demonic possession. O sa manang indwelling type of demonic possession, hindi kami alis. Amin siya. Amin siya. So, budagan o taas ka panahon, kinahanglan na siya solemn exorcism. Doon ay gitawag o epileptic type of demonic possession. O sa manang epileptic, mura siya gibaboy, gabula, pangba-ba, ni puti ang mata. Pero, demonic di ay gumikan sa mga occult practices sa iyang mga ninuno. Doon ay gitawag og pernicious type of demonic possession. O sa manang pernicious, grabe ka, violente kayo, isog kayo, gumikan sa mga anting-anting sa kininian iyang mga ninuno. Doon ay gitawag og dormant type of demonic possession. O sa manang dormant type of demonic possession, natulog, may galit lang tindog, lakaw, nga nagpiyong, o
Unya nakaabot sa usa ka lugar, nga wa siya kabalungan nung nakaabot siya, so muna gitawag o dormant type of demonic possession. Pero kinahanglan siya pa i-diagnose ko may connection ba siya sa mga occultism. So lain-lain. Lain-lain. O sa ministry ng aming mga kaigsuunan, the almost forgotten ministry sa simbahan, nagpasalamat nga sa lihok sa Espiritu Santo nabalik. Nila ni Father Siquia umidaghan na ang mga exorcist sa lain-laing mga diocese. Ang among tahas nga i-empower ang matag pamilya, ang mga amahan, ang mga inahan, aron matabangan ang simbahan ini ang grabing pagkalat sa atake. Nga labaw pas virus sa COVID. Kay daghan, tinuod, ang gitawag og walking possessed. Wa kabalo sila na possessed. Pero possessed siya. Remember, when the first Mass was instituted by Christ, even Judas, one of the 12 apostles, was possessed. Na-possessed na si Judas. Midawat pa to. Una nga, na ay mga tikalawat, nga wa kabalo, na sila ni ay walking possessed. Labi na, kung open ang psychic ability, matagusan na to, may psychic ability. Sa gahom sa atong kalag. Pero gisirado na sa Diyos aron dili ta maharas. Apan sa pagpalaging duol sa mga okultismo, pagpaduol sa mga albularyo, kining psychic ability, mahimo niya siyang occult third eye. O ang occult third eye, tulo ka level. Unang level, kana makabantay ka nga murag shadow ilabay. O dunay manawag nimo, na manitsit nimo, first level pa lang yan. Ikaduhang level. Asa man ang ikaduhang level? Makita na gyud nimo siya. Ang uban, mahal na Birhen Maria ang mapakita, mo nang ang uban na may kuyog nato ding mga grupo kani adto nga giban sudlan silang Nazareno. Oh. Ang uban gisudlag Santo Niño, no careful na gyud mo ana. Careful mo na. So, second level, makita. Third level, which is the highest psychic occult third eye, gawas nga iyang makita, iyang maistorya na. So, muna na siya ang third level. O kini nga away nato mga binating kaigsuunan, kabalo mo, kini nga away, hangtod ni sa takna nga hapit na ta mamatay. Mabitang na sa rosaryohan, ang sa nag-ingos rosary, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Pray for us sinners, now and the hour of our death. Nga naman, sa takna nga hapit na ta mamatay, mudubli ang away sa atong kaaway. Himuon niya kung sa mahimo, di ta makasulod sa langit. Kabantay mo ang mga pinal, di ba na yung mga magpinal na mayroon? Na ang kalag ni mama, na ang kalag ni papa, na ang kalag ni lolo, ako na ko. Ayaw ko ito ng mga kalag na mga yawa na nagatang sa iyang kalag. Mo nag-iingon diya sa Santiago, Kapitulo 5:16, kung doon ay magpasakiton sa iyong panimalay, ipatawag ang pare sa iglesia, aron magtihog kaniyang balaang lana, o magpasaylo sa iyong mga sala. Kaya ang atong away, hangtod sa takna, nga kita, hapit na mamatay. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo kanunay na ginon, don't be afraid. Ayaw kahadlok. Naano ta sa away. Before ko mutapos, akong i-share sa inyo nga sa pagsugod namo sa ministry sa deliverance, wala pa may pari nga mudawat dito sa mong diocese atong higayuna. O niya ang mga lain-laing relihiyon ng mga napusis dalon na dito sa amoa. No? Mao na nga, kusog ang conversion. Bisan sa Islam, bisan sa mga iglesia ni Kristo, bisan sa mga born again, nga makonvert sila tungod sa ministry. Pero sa kadadlaw nga hindagan kayong pagkadalon,
Miduol ko sa among obispo o mihangyo na magtudlo siya og appointed exorcist. Magtudlo siya, mag-appoint siya og exorcist. Misubot ang among obispo, pero ingon siya, ako'y iyang pagpangita og pare nga mudawat sa appointment. Kay dili siya gusto nga siya mo ay pumili nga mapugos niya ang pare. Mo na ang problema, kay ang mga pare nga akong duulan, dili man sila mudawat, kay mahadlok man sila. Hadlok sila. No? Muna nga, akong gi-encourage sila nga sa tanang kinabuhi sa mga binunyagang Katoliko, sa bunyag na ay pare, sa kumpisal na ay pare, sa kasal na ay pare, sa anointing of the sick na ay pare. Pag mapusis ang binunyagan, asa ang pare? So kaluoy sa Dios nakatudlo ang among diocese o duha ka atulo ka exorcist. Nakatudlo. Pero grabe ang attack dili sa ako. Kay samtang ang among team naligo og kininian iligan nang gimotor lang kami. Nang motor lang kami, angkas na ko ang akong anak na naka-wheelchair karon. Pagpauli na namo, ang lubi nga habog kaayo, naputol ang imabaw, og dito miigo sa among motor. Mo na ang dako kay busy ang akong agtan, ang akong kamot. So before me na disgrasya, ang akong dagway, murag si Piolo, karon murag ako na. So, ang akong anak, dead on arrival sa hospital. Dead on arrival sa hospital. Apan, usa kada kong milagro, nga mibalik ang pitik sa iyang kasing-kasing, gidala siya sa ICU. Gibalihin ako sa kumbento sa mga madre sa Berse, samtang nasa ICU ang akong anak. Ingon ang doktor, ang imong anak na fracture ang iyang spinal nga nag-connect sa utok, busa lifetime na siyang paralyzed, lifetime na siyang ventilator. Sa ato pa, di siya kaginhawa kung walang ventilator. Mao nga, samtang dito ko sa kumbento sa mga madre, nag-ampo ko o akong ampo nga hatagin ko dugang puso sa pagyakap ini nga kasakit, pag-unite sa imong kasakit dito sa cross, nga magkabig unta niya, o daghan pa mga makasasala. Human ako rosaryo, misiga ang puntahan, o nakita na ko ang dagway sa mahal na Birhen Maria. O dadungog na ko, ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Wala ko mo rayon mo tuo ni Ana. Nga naman, kay bisan niyawa makahimo ana. Nagdula sa kong una-una, kung tinuod nga ayuhon niya, anong kinahanglan ba man kong pakitoon o pasiguruhon nga iyang ayuhon? Nagdula na sa kong una-una, o di ko mo tuo nga, Birhen Maria to, kinsa man ko, nga pakitoon, o nganong kadtuman ang mensahe. Hangtod miabot sa kong una-una, kay tawag ko sa mga kauban, mga naanitabo, ang akong anak na apa sa ICU. Unya, pagkaugma, unong mga doktor mag-opera niya, kay ang na-dislocate nga bungo, iuli. Apan, bisan pag mauli, ingon ang mga doctors, nga lifetime na siyang paralyzed, lifetime na siya nga ventilator. Busa, nag-prayer ako humas sa rosaryo, bingon, nga, Ginoo, pwede ba mo hangyo? Pwede ba? Imo na lang siyang kuhaon. Total, before me, na-disgrasya, nakakumpisal naman. Pwede bang kuhaon lang nimo? Pero ang paagi sa Diyos, dili may paagi sa tao. Sa diyan nakita nako totoo, ayaw kaguol, ayuho nako si John Paul. Nagdula na sa kung una-una kung tinuod ba, uling lang. Hangtod niya mo sa kung una-una, kung tinuod ba niya, mo ni ang akong hangyo, ugma ang operasyon sa akong anak. Pwede ba, walay operasyon may tabo, ang buko nga nadislocate, mauli siya po ganito. Pagkaugma na,
Gikulbaan ako. Hapon na may gipatawag sa doktor. O ang doktor, gipalingkod mi, nga giuni iyang computer, adisir siya mingon, walay operasyon mahitabo. Ang bukog nga na-dislocate na uli sa iyang kaugalingon. Pero bisan pa, kananaang nauli sa iyang kaugalingon, ingon ang doktor, lifetime na gihapon siyang paralyzed, lifetime na gihapon siyang ventilator. Pero sa dihang gipadalaan mi og tubig gikan sa Our Lady of Fatima sa Lourdes, gipainom nako ang bata, pagpainom nako niya, nilihok ang iyang gamot, nilihok ang iyang tiil. Natingala ang mga doktor, yun siya dili gid dinhi siya paralyzed. So, grabe. Grabe kayo. Ang gasto namo sa ospital, almost million. Almost million, pero ni piso, wa ko'y gastong ng kwan. Tungod kidaghan kayo ng abot nga kwarta nga wa ko kabalo, kung asa gikan ang uban. O niya, kung ang Ginoo mo tabang, igo-igo po, pambayan. So, kaluoy sa Dios, ang akong anak uyog na ko karon, naka-wheelchair. Wala na siya ventilator, wala siya ventilator. So, yung mga doktor, imposible kayo. Niya, sa grasya sa Diyos, at tong Sabado, may graduate siya of psychology. Dito sa So, yan na yung makita mga kigsunan nga, bisa na ata sa espirituhan ng guba, we are not alone. Wata mag-inusara, hindi nga guba. Mao nga, aron protected ang matang pamilya, ako naghangyo sa inyo. Ibalik ninyo ang pagrosaryo sa pamilya matang gabi. Pray the rosary together with the family. Ibalik ninyo. Kung gusto ninyo na masinabi ang grabing kalinaw o kalindot sa dagan sa pamilya, pray the rosary. Ingon ang mga santos. Si St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective. But praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Tanawa ko na sa rosaryo na ko. Nadi ang Our Father. Kung sa mga sa Our Father? Our Father who art in heaven. 7 petition na. 7 petitions. Kung sa ikaunong na petisyon sa Our Father, kung sa ikaunong nga petisyon sa Our Father? Ipalayo kami sa panulay. Pagkanindot sa prayer, nadaga mga Katoliko ni mawaliwalaan na, ipalayo kami sa panulay. Nga naman, kay ang yawa, kung siya'y mutalgin nato o mutintal nato, mangayo pa siyang pagtugot sa Diyos. Tanawa si Job, di ba? Sa diyang kitintal, giatake si Job. Ang yawa, nangayo pa ang pagtugot dito sa Diyos. Na kay sunugoon si Job, ako siyang sulayan. Kung sa ingon sa Diyos, sulayi. Ayaw lang patya. Sa atong pagkitudluan ta sa itong Ginoo, before ang yawa mananghel nga atakihon ta, unhi na siyang prayer, ipalayo kami sa panulay. Kung tugutan man niya ang panulay, nga musulay para sa atong kabalaan, dunay ikapitong petisyon. O sa ikapito, Hinunua, luwas sa kami sa dautan. Pagkanindot kayo sa prayer nga na Santos ka Rosario. Mao nga, mga kaigsunan, bahalag makalimtan ninyo ang uban po mga dilektsyon. Ayaw niyo kalimti. Pray the rosary together with the family. Nga naman, kay ang pamilya ang target sa atake sa demonyo karon panahon. Sa pagpakita sa Mahal na Birhen Maria, sa Fatima, ang katapusang away sa demonyo, mahitabo, sulod sa pamilya. Dagana ang pamilyang nagwatak-watak. Dagana ang mga pamilya nga basag.
Daghang mga uban hindi ba nagiwalay. Ha? Nga naman, kay target sa pagsayawa, bungkagon, ang gamayng simbahan. Muna nga, aron kita protected. Pray the rosary together with the family. Di kita biyaan sa mahal na Birhen Maria. Muna na ang alam sa itong Ginoo, before siya mikayab gato sa langit, dito sa cross, iyang ipili ng mahal na Birhen Maria na mamahimong inahan na to. Tanawa si San Juan, Evangelista nga wa biya. Sa cross o sa mahal na Birhen Maria, siya lang ang apostol na wala mamatay sa martir. Namatay sa katibutangon, namatay sa sakit, o namatay sa malipayong kamatayon, ayaw biya sa mahal na Birhen Maria. Gibilin ni Ginoong Hesus sa simbahan si Santa Maria nga mo'y atong inahan. Nga naman, tungod kay kita, nang inahanlan o langit ng inahan, ang mga walay, langit ng inahan, sa mas lain-laing mga tinuruan, nagkawatak-watak, lain-laing pagtulunan, lain-laing doktrina, lain-laing founders. Murag mga anak nga nailong sa pag-amuma sa inahanong inahan. Kalungog mo ang istorya nga nagbulag ang ginikanan, kunya doon na sila upat ka mga anak gagmay pa. Magbulag man yun sila. Nagdesisyon ang gidala na korte ang ilang kaso. Ingon ang judge. Kini na lang ang atong desisyon. Unsa gani ang desisyon sa mga anak, asa sila kuyo. Respetuhon na to. Kaya magbulag man yun ka mo. Sige. Ang anak papilion na to. Kung 15 iyang pilion, asa siya mo kuyo, respetuhon ang desisyon. Ayun na itong judge. Ikaw dong, kay magulang man ka, magulang man imong mama papa, asa man ka mo pili, mama papa, ikaw na magulang, judge sa mama ko. Ikaduha, ikaw dahil magulang man imong mama papa, asa man ka, sa mama, sa papa, ikaw na ikaduha, sa mama gihapon ko, judge. Oh, ang kinamanghuran, andun na si Kopa. Magulang man ang imong mama o papa, asa man ka, sa mama o sa papa? Ingon ang kinamanghuran, judge, sa mama lang po ko. So, ang upat, mama gipili. So, yung judge, karon, nadunggan naman mo ang desisyon sa imong mga anak. Sa mama sila. Ikaw mana, o sa may imong ikingon. Isa judge, sa mama na lang po ko. Una nga, ayaw din mong biya sa mahal na Birhen Maria. Oh. Ayaw din mong biya. Pray the rosary together with the family. Dunay kaso sa Manila niya nga Diocese of Exorcism, dili niya sa amuwa nga gi-share lang sa exorcist. Nga ang dalaga dunay uyab siya, doon na siya uyab nga inkanto. O niya iyang gihangyo ang iyang uyab nga inkanto, dala ako no ko sa inyong balay, kay tanaw ko. Gidala siya sa balay. Sa inkanto, pagkalindot yun sa balay. Pagkatako kayo na harianon yun kayo kuno. Matod pa sa dalaga. Pero iyang namatikdan dito sa balay, walay lingkuranan, walay langisa, walay lungaganan, walay higdaanan, walay mga plato. Iyang ipangutana ang iyang uyab. Nga inkanto, nganong wala man mo'y higdaanan? Nganong wala man mo'y lingkuranan? Nganong wala man mo'y lungaganan? Kung sa ingon sa iyang uyab, wala mi time mukaon. Wala mi time matulog. Wala mi time mulingkod. Wala mi time mahigda. Overtime kami karon sa mga kalag. Naay nag-overtime nato karon sa mga kalag. Unya, unsay giingon diha sa Revelation chapter 3 verse 16, dili ka init, dili ka bugnaw, init-init ka lang, iluwa ko ikaw. Daghan sa mga Katoliko, lukewarm Catholics karon. Nga naman, kay dunay bakyong nga nahitabo sulod sa pamilya. O kana atong iawhado ng mga Katoliko nga naminaw karon. Nga niya ni tambong.
Please pray the rosary together with your family. Aron masinati ninyo ang kalinaw, ang proteksyon sa mahal na Birhen Maria, bakit di ining kaaway. Nga naman, ang demonyo nag-overtime. O timan ining niya ninyo, full-time demons cannot be defeated by lukewarm Catholics. Daghang challenge na ito karong mga kaigsunan. Tanawa na doon ninyo sa palibot. Nibalik ang siyabo, mugamit kang siyabo, mubayad kang kwarta. Mahal. Magpalahubog ka, gamit niya mo kang kwarta. Mugasto ka. Manigarilyo ka, mugasto yapon ka para sa sigarilyo. Bisan pag ignon sa barig, ang sigarilyo mga daot sa lungs, pero ang mga Katoliko lami man si ginalangs. No? So, ang uban, mambabae, nagyapoy gasto. Samot na manlaki. No? Nagyapoy gasto. O sa punto, alin niya mga kaigsunan. Ang atong Ginoong Jesus nagdupa para sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan, free, libre. Pero kabantay mo, naay mo gasto og siyabo, naay mo gasto sa pamamaye, naay mo gasto og inom, naay mo gasto og sigarilyo. Nganong daghan man mga tao sa atong palibot karon, magbayad, makaadtong impierno, samtang ang kaluwasan, free, libre, para sa hindi na away, hangtod sa takna na hapit na kita mamata. Mao nga sa Santos na Rosario, gilitok na to. Pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Salamat.